So, ang topic natin ngayon, dahil February, ang topic natin is love din. Di ba? So, ito pinamagatan ko ng The Significance of True Love. Ang kahalagahan daw ng tunay na pag-ibig. So, ang tema ko ay ang pag-aalay ng sarili bilang pinakamataas na uri ng pagsunod. So, pag-alay daw ng sarili, ano kaya to? So, matatandaan natin, sa panahon ngayon, dahil February, no? Love month, ika nga. Sa panahon ngayon, ang pag-ibig ay parang nakadepende lang sa feeling. Parang sabi lang, mahal kita. Kasi masaya ako sa iyo. Mahal kita dahil binigyan mo ang mga pangangailangan ko. Binigay mo. So, mahal dahil may kailangan. Mahal dahil masaya. So, iyan ba ang tinuturo sa ating Panginoon? Sabi dito, ang pag-ibig na ipinakilala ni Jesus ay hindi isang emosyon, kundi isang aksyon. Ito ang pinakamataas na antas na pagmamahal na kayang gawin ng isang tao. Ano kaya ito? Pinakamataas na antas na pagmamahal na pwedeng gawin natin, no? Kaya sa isang tao. Ang pagsuko sa sarili para sa iba. Ngayong buwan ng Pebrero, o Love Month, ika nga, tingnan natin ang tunay na mukha ng pag-ibig. Na higit pa sa mga mamahaling bulaklak, mga makukulay na mga bulaklak, higit pa sa mga matatamis na mga tsokolate, nga lahat, yun ang madalas ibigay, no? Lalo na pag-celebrate natin sa ating Love Month, yun ang madalas ibigay sa mga nagmamahalan. Chocolate at mga bulaklak. So yung card siguro, hindi na masyadong uso kasi mayroon ng Facebook eh. Pwede na kahit hating gabi, mag-message ka lang, mag-post ka ng mga AI, pwede na, no? Kaya, sabi dito, yung mga matatamis na mga pangako. Kaya maraming mga nabiktima sa mga pangako. Lalo na yung mga nakadepende lang sa sarili, wala na silang trust sa Lord. So, isa yan nabibiktima sa mga matatamis na mga pangako. Ang mga matatamis na pangako ay lumilipas lamang yan. Hindi yan ang panghabang buhay. Pag magsawa ka, yung matamis, maging maalat, mapait, yun. Kaya, ayon sa ating teksto, ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay makikita sa bigat ng isinasakripisyo. So, ang talata natin pag-aralan, o mababasa natin, kung may mga Bible kayo, pwede nating sundan sa pagbasa at sabayan nyo ako. Makikita sa John 15, verse 13. Tinumbok ko lang tong topic natin. Ito ang nakasulat. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. So bago natin himay-himay yun, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Lord. Heto kami, Lord, mga kaanakan mo, Lord, sa hapong ito. Ang mensahe mo, Lord God, nawa po'y aming maintindihan, Lord, kung ano ba ang tunay na pag-ibig, Lord, nga base sa iyong utos, Lord. Nawa po'y maintindihan namin to, Lord God, at aming magamit to sa pang-araw-araw naming paglalakbay sa buhay. Lord God, in Jesus' name, salamat, Lord, sa iyong presensya na nandito ka sa amin. Ikaw, O Diyos, ang aming layunin nga, bakit nandito kami, Lord? Dahil ikaw ang aming pag-ibig. Thank you so much, Lord. Ito po'y aking dalangin. In Jesus' name, Amen. So mga kapatid, tayo po'y magpapatuloy. May kwento lang ako. Narinig nyo na ba na ang kwento ng isang sundalo na dapaan lang niyang isang granada upang mailigtas lang ang kanyang mga kasama? Kaya ito na sulat ko dahil alam ko may sundalo tayo dito. Kung totoo ba yan? Kasi ako, wala man akong nakita pero
sa pelikula, may nakita ako. Dinapaan na ang granada para lang maligtas ang kanyang mga kasama. O kaya, mga magulang, di bali na hindi siya makakain, wag lang magutuman ang kanyang mga anak. Di po ba? Sino nakarelate dito? Madalas, mga nanay. Kasi ang mga nanay naman talaga ang kasama madalas sa bahay kasi ang mga tatay nagtrabaho. So ang mga nanay, nakita talaga nila kung anong hirap ng buhay. Kaya minsan, dahil sa sobrang pagmamahal ng mga nanay, di bali na magutuman sila. Wag lang magutuman ang kanilang mga anak, lalo na sa mga maliliit panay. Well, di man yan magpapigil. Kung gustong umiyak, iyak talaga yan. So, di bali na ibigay mo ang lahat. Wag lang magutuman ang kanyang mga anak. Ito ay tinatawag na sacrificial love. Sa ating paghimay sa talata, anong sinasabi sa teksto? Sa ating pagbasa ng talata 15:13, tandaan natin, mayroon tayong 3 salita na dapat nating mapansin. Ulitin ko yung passage, ang talata na aking binabasa kanina, upang ating mahimay kung anong ibig ba sabihin. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Unang mapansin natin, walang hihigit pa. So, ibig sabihin, narito ng pinakamataas na uri ng pag-ibig. Walang hihigit pa. Pangalawa nating tandaan sa message natin, nag-aalay. Ito ay isang voluntary act. Tulad ng ating Panginoon, hindi kinuha ang buhay ni Jesus, kundi kusa niya itong ibinigay. Hindi ito aksidente, ito ay desisyon. Pangatlo, kaibigan. Bakit tinawag tayong kaibigan? Una, kaaway tayo sa Diyos. Mula nang tinanggap natin si Kristo, hindi na niya tayo tinawag na alipin. Hindi na tayo kaaway ni Jesus. Binago ni Jesus ang turing sa atin. Hindi na tayo alipin, kundi isang kaibigan na malapit sa kanyang puso. Praise God. Anong ibig sabihin nito? Ang kahulugan ng talatang ito ay tungkol sa isang sacrificial love. Ang pag-alay ng buhay, hindi lamang tumutukoy sa kamatayan sa krus. Si Jesus lang si Jesus lang ang pwedeng mamatay sa krus. Kundi, ito din ay isang sa sarili mo. At sa iyong oras, maari din ang iyong lakas. Kahit magdulot ng kahinaan, maligtas lang ang tao na nasa panganib. Tingnan mo yung lifeguard, buhay ang tinitaya noon. May makita lang siyang bata na malapit ng malunod, nililigtas niya yan. Buhay ang taya noon sa lifeguard. Sa mga firemen, kapag may nasunog, papasukin nila yan. Buhay ang tinataya nila. Masave lang ang mga tao doon. So, ang pag-ibig ni Kristo, ito yung agape love, unconditional love. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. Matthew 20:28. Inialay ang buhay ni Kristo para sa ikatutubos lang ng marami. So, salamat sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang buhay, tayo ay ligtas ngayon. Ang pag-ibig ay hindi kung anong makukuha ko, kundi anong maibibigay mo. Hindi tayo makadepende sa mga kaibigan natin na pwede lang tayong lapitan na parang hingian natin. Pag-ibig ba yon? Kung tunay kang nagmamahal sa kapwa, hindi lang habol mo ang kukunin mo, kundi mayroon ka ring i-share sa kanya. Mayroon ka ring ibabalik sa kanya.
Kaibigan mo lang siya pag may kailangan ka, pero pag wala ka ng kailangan, layuan mo na siya. Hindi yan ang tunay na kaibigan. Hindi yan ang love na yun base sa ating topic na sacrificial love. Paano natin to isa sa buhay ng soul? Tandaan natin, hindi tayo tinatawag na mamatay sa krus araw-araw. Ngunit, tinatawag tayo na mamatay sa sarili natin. Ano yung ibig sabihin natin na mamatay tayo sa sarili? Yung ego natin. Kailangan kalabanin natin yung ego natin para sa ating pamilya. Sa pamilya natin, isabuhay natin ito sa pamamagitan ng pagpili na huwag magalit. Kasi sa pamilya natin, minsan kasi init ang ulo natin ba, mabait lang tayo sa mga kaibigan. Pero sa pamilya natin, wala kong sinabi na nandito tayo. Pero marami ako na-encounter na ganyan na, para ba yung kabait mo, hindi ka mapagpatulaan na ganyan ka pala, ganyan pala ang turing mo sa pamilya. Yung puro, yung magpasindak, magsalita, yung walang pakialam kung nakaluto na ba. Lalo na ang mister nagloko. Mga kapatid, ang mister natin, ang misis natin o ang mister, parang gift yan eh. Kung ikaw makatanggap ng gift, at maganda ang cover niya, tanggapin mo, masaya ka. Pero, pagbukas mo, di mo gusto. Di mo na pwedeng ibalik yun. Ganon din ang asawa't bana. Hindi mo pwede ibalik, kundi tiis ka. Kasi yun ang pinili mo. Yun ang nagustuhan mo. Dahil nga sa masarap na salita, sa mga matatamis na salita, yun ang pangako ay nagiging napako lang. Kaya, kung ano man ang kahinatnan mo, kung ano man asawa mo, swerte ka kung mahal ka hanggang ngayon. Hindi lang nung bata pa. Swerte ka kung ikaw ay binigyan ng pagkakataon na magmahalan kayo kasama ang pamilya. Kasi kung ang asawa mo ay yung mga patulan mo siya, pati mga anak mo madamay. So, ganun na lang ang mangyari. Asa na yung love doon sa family? Kaya dapat, alisin natin yung ego natin, yung pride natin dahil sa ating pamilya. Pangalawa, sa kapwa. Tayo, hindi man tayo kapatid sa laman, kapatid tayo sa ating Panginoon, pero kailangan na mag-alay tayo ng oras kung sino man yung lumapit sa atin, humingi ng advice. Hindi natin piliin ang tao, ay, wala ka man pakinabang sa akin. Pagka lumapit ka na, ang pagkaalam mo, nasa isip mo agad na, ay, hingi to ng tulong. Busy ako. Yung katwiran mo, busy. Hindi pwede yun, mga kapatid. Kasi kung ikaw, love mo ang isang tao, hindi natin bali yung anong kapasidad niya, anong itsura niya. Hindi natin tingnan yan. Ang tingnan natin, kung paano tayo minahal sa Diyos, mahalin din natin ang ating kapwa. Yun ang dapat gawin natin. Patayin natin yung ego natin. Dahil ang ego, yun ang nakakasira yan sa atin. Pangatlo, sa kaaway. Sinong may kaaway sa atin? Siguro wala tayong kaaway, pero di natin alam, may masama ang tingin sa iba sa atin. Ginawa tayo nilang kaaway, pero tayo wala tayong kaaway. Pero ang dapat nating gawin, kahit alam nating tama tayo, hingi tayo ng kapatawaran. Ngayon, kung mahiya ka, kausapin mo ang Diyos. Kayong dalawa mag-usap. Kasi ang pag-aalay o pagpababa ng iyong pride ay isang tanda yan sa iyong pagmamahal. Isang tanda yan na hindi lang tao ang minahal mo, kundi mas higit mong minahal ang Diyos. Kaya, kung may problema ka, sabi nga ni Paul, pray without ceasing. So, patuloy kang manalangin. Ako nga, nakaranas man ako ng problema. Pero,
yung mga classmate ko, alam nila yung buong kwento na yan. Pero, hindi ako huminto sa pag-aral. Nung time na yun na actual, ganun talaga, no, dahil bugso ng init ng nga, yung naramdaman mo, yung, hindi mo maisip kung hiya ba, or galit. Nakadesisyon akong may stop na ako sa pag-aral. Kaso lang, mayroon na mga mabuting mga tao nga nag-encourage sa akin, magpatuloy ka, pabayaan mo yung mga mawala din yan. So ako, nag-pray ako. Pray. Kaming dalawa sa Panginoon. Pray ako. Iniiyak ko yon. Pero, ngayon, salamat sa Diyos, dininig niya ang prayer ko at nagkabalikan kami sa aming pagpasok sa school, masaya kami. So, hindi ko na i-mention din ang pangalan. So, pray without ceasing, mga igsuon. Yan ang tandaan natin dahil kausap mo ang Diyos, siya ang sasagot sa lahat ng iyong mga hinihingi. Siya ang tutupad sa lahat ng mga kahilingan na iyong hinihingi. So, praise God. So, mayroon akong illustration dito, mga igsuon. Isipin natin ang isang tulay. Ang tulay ay ginawa upang tapakan ng mga tao para makarating lang sila sa kabilang ibayo. Hindi nagrereklamo ang tulay kahit mabigat ang mga dala ng mga dumadaan sa kanya. Hinayaan ng tulay na masira ang kanyang pundasyon upang tayo ay maging ligtas lang sa ating pagtawid. Mga igsuon, anong koneksyon sa ating topic ngayon? Tandaan natin na si Jesus ang naging tulay natin patungo sa Diyos Ama. Inihiga niya ang kanyang sarili sa krus upang tayo ay makatawid lamang mula sa kamatayan hanggang patungo sa buhay na walang hanggang. Ang pag-aalay ng buhay ay pagiging isang tulay para din sa ikabubuti ng iba. Mga igsuon, ang mga bagay na mahirap, ano ba ang mga bagay na hirap mong isuko sa Panginoon o sa kapwa? Pride. Mahirap isuko, no? Pride. Mas pinili ang manalo sa argumento kaysa ayusin ang relasyon. Sa espiritual na aspeto, ang pagsuko ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo, kundi pagtitiwala. Kapatid, kung pakiramdam mo ay iniwan ka ng lahat, kung pakiramdam mo walang nakakaunawa sa bigat ng iyong dinadala, tandaan mo ang mensahe ng ating Diyos ngayon, mga igsuon. May isa kang dakilang kaibigan. May dakilang kaibigan tayo. Hindi lang nakikinig sa atin, kundi nagbubuhis pa ng buhay para sa atin. Minahal at binili niya tayo sa pinakamahal na halaga, ang kanyang dugo. So praise God, binili tayo ni Jesus. So, dapat tandaan natin, alalahanin natin yan lagi. Kung may mga problema tayong pumasok sa atin, di man maiwasan na wala na akong problema, hindi na ako makaranas ng problema. Dapat kung may mga problema ka na sa tingin mo ay nag-iisa ka na lang, na sa tingin mo inireject ka ng mga tao, tandaan mo yung message natin ngayon. Ang message natin, one verse lang to pero napakahalaga ito. Kaya tandaan natin mga kapatid ko kay Kristo, ang pag-ibig ay hindi lamang sa Pebrero na okasyon. Di po ba? Hindi lamang sinusukat sa kung gaano karami ang salitang I love you na narinig mo o yung nabigkas mo. Sa daming I love you, salita lang yun. Parang sinusulat sa hangin. Mayroong kanta nung sinusulat sa hangin. Pero di ko na maano yun. Dahil ito ay ang patunay dahil ito ay isang desisyon na may aksyon. I love you, ang sinasabi ng iyong patunayan mo igsuon. Kung mahal mo, totoong mahal mo yung tao,
Patunayan mo dahil ito ay isang desisyon na may aksyon. Na ang pinakadakilang gawa na magagawa natin ay ang kalimutan ang ating sarili para sa kapakanan ng iba. Magagawa ba natin ito? Yes, magagawa natin ito dahil si Jesus ang ating huwaran. Minahal niya tayo ng sukdulan. Kaya bilang kanyang kaibigan, humayo tayo at magmamahalan. Sa anong paraan? Sa anong paraan tayo humayo at magmamahalan? Siyempre, i-share natin yung salita ng Diyos kasi isa tong utos. I-share natin yung gospel ni Lord. Dahil, utos niya to eh. Paano tayo magsakripisyo? Ang sakripisyo ay kailangan gawin natin bilang anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka naman magsakripisyo. Wala kang gagawin na sakripisyo. I-share natin na may sakripisyo at sa ating kapwa at nang sila ay makakilala din sa ating Panginoong Hesukristo. At matanggap din nila ang buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Dahil ang tunay na pag-ibig ay may sakripisyo. Hindi makasarili, hindi magagalaitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob. Magbabasa natin yan, 1 Corinthians 13:5. So kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, may control ka sa sarili mo. May pagmamahal ka sa kapwa mo. Hindi ka mapagtanim ng galit. Kung may kaaway ka ngayon o kung may kinasama ka ng loob ngayon, i-pray mo lang yan. Ang Diyos lang ang bahala sa iyo. At ito'y utos ng Diyos. Sabi dito, love one another. John 13:34. Isang bagong utos na ibinigay ko sa iyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano kayo iniibig, ganun din naman mag-ibigan kayo. Pansin niyo mga igsoon. Mag-ibigan kayo. 2 beses sinasabi ito, mag-ibigan kayo. Ibig sabihin lang, pag 2 beses na sinasabi ng Diyos, napakahalaga ito. Love one another. Ibig sabihin, ito'y napakahalaga. Ito ang pag-ibig na nagpabago sa mundo. At ito rin ang pag-ibig na nagpabago sa ating buhay. Na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Jesus. Purihin ang kanyang salita.